Ngayon pa lang po ay magpapasalamat na ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga tutulong po sa akin na ipakalat ang video na ito. Dahil totoo po na 9 na taon ko na pong naririnig na nagsasalita si Mama Virgin Mary simula noong October 2014 matapos na makagawa ako ng isang mabigat at malaking kasalanan noong ako ay 20 years old. Sa video ito ay babanggitin ko po yung mga 3 bagay na ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos dahil sa sobrang galit niya sa akin noong 2014, noong nasagad ko ang talagang nakagawa ako ng malaking kasalanan, nasagad ko ang pasensya ng Diyos at pinakita niya po sa akin ang 3 bagay na ito. Ngunit 3 lamang po ang ibibigay ko sa inyo. Isipin niyo ng mabuti na Diyos lamang po ang makakagawa nito at walang iba. Okay, number 1, gintong barko sa lupa. As in, gintong barko, pure gold, wala siyang dagat, nasa lupa talaga siya, walang dagat sa likod, sa gilid, as in, sa lupa talaga siya. Tapos yung barko, sobrang laking barko, plain gold siya. Nakita ko siya sa Tabaco City. Pagka nakaharap ka sa City Hall ay sa left side sa dating paradahan ng Malinaw. Okay, number 2, yung ipinakita sa akin ng Diyos ay tuyong dagat, as in dry na dagat na walang katubig-tubig. Saan ko po ito nakita? Sa Sugod, Tiwi, Albay. Nangyari rin ito noong 2014. Yung dagat as in walang katubig-tubig, as in dry talaga siya yung dagat. Naalala ko, tumakbo pa ako sa kalsada, sabi ng mga tao, wag ka nang lumabas, dito ka na lang sa bahay. Pero nagpumilit akong lumabas, tumakbo ako dun sa may kalsada, nakapaalang ako kasi hinahanap ko kung paanong nangyaring nagkaganon yung dagat, wala ng tubig. Tumakbo pa ako ng ilang basta tumakbo pa ako noon sa kalsada na nakapaa. Saka yung itong pangatlo, ito pong pangatlo ay totoo pong nangyari talaga dahil noong 2014 din ito nangyari. Noong 20 anyos ako, matapos na makagawa ako ng isang mabagat na kasalanan na talagang ikinagalit ng Diyos. Sa sobrang galit ng Diyos sa akin ay ipinakita niya po sa akin ang nag-iisang diablo na si Satanas. As in, nakita ko siya sa harap ko mismo bumagsak, pero bigla rin po siyang nawala. Nung una ko siyang nakita is 6 o 7 hakbang lang yung distansya namin, pero nakatalikod siya. Tapos yung pangalawa, nakaharap, medyo malayo sa bahay namin, sa kapitbahay namin sa baba. Medyo malayo, pero gumalaw siya. Tapos yung pangatlo din po, doon din sa baba, sa kapitbahay namin. Medyo malayo din, pero gumalaw siya. Yun yung 3 bagay na ipinakita po sa akin ng Diyos na siya lamang po ang makakagawa, na kahit anong mangyari ay hindi yun kayang gawin ng tao. Ang buong kwento ay ididetalye ko pagkatapos na ng nationwide prayer na magaganap. Kung kaya't kailangan ko po ang tulong ninyo na ipakalat ang video na ito dahil 9 taon ko na pong naririnig si Mama Virgin Mary na nagsasalita at hindi po siya titigil hanggat hindi natututong magdasal ang mga tao. Lalo na tayo mga Katolikong Pilipino, basta't kayo po ay Pilipino at kayo ay Katoliko, nare-require ko po kayo na magdasal gamit ang rosaryo dahil yun po ang kagustuhan ng ating mahal na ina na si Mama Virgin Mary. Lahat po ay nare-require ko na matutong magdasal ng rosaryo, ang mga Katolikong Pilipino na sumabay sa sabayang pagdarasal na magaganap at magkakaroon po tayo ng prosesyon sa lahat ng lugar, sa malalaking syudad hanggang sa pinakamaliliit na barangay o baryo. Habang tayo po ay nagpoprosesyon ay gamit po ang rosaryo, ay magdadasal po tayo habang naglalakad. Hindi lang po tayo maglalakad, gagamitin natin ang rosaryo sa pagdadasal simula ng pagprosesyon hanggang sa pag-uwi. Yun po ang gagawin natin. Kaya kung sino man po ang makapanood ng video na ito ay nagpapasalamat po ako kung ipapakalat nyo po itong video na ito dahil ako po ay nagsasabi ng 100% totoo. 9 taon ko na po naririnig si Mama Virgin Mary, araw-araw na nagsasalita simula na makagawa ako ng isang mabigat na kasalanan noong ako ay 20 anyos pa lamang.
Ilang taon na rin po ako nagdadasal ng rosaryo bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan. Paulit-ulit, araw-araw, pinagsasabay ko ng paggawa ng gawaing bahay at pagdadasal dahil yun po ang kabayaran ng aking nagawang kasalanan. Ako po ay hindi magbabayad sa batas ng tao. Ako po ay magbabayad direkta sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa magpapakalat ng video na ito. Ako po ay 100% nagsasabi ng totoo. Meron akong Facebook, Instagram, tapos TikTok. Wala po akong Twitter. Sinadya ko talagang walang Twitter kasi gusto ko po matutong magdasal ang mga tao. Gusto ko i-search ninyo how to pray the rosary o kaya kung paano magdasal ng rosaryo sa Google. 100% po na nagsasabi ako ng totoo at eto nga, naka-name tag pa ako. Ayan. Yan po ang totoo kong pangalan. I-search nyo na lang po. Andito ko sa kasi dito kasi tahimik dito sa maraming kahoy dito, tapos mga damo, matataas na damo. Wala akong lugar na maanuhan ng pagvi-video kasi mahirap ako lang nag-iisa kasi hindi ko po sinabi sa mga tao na naririnig ko si Mama Virgin Mary matagal na. Sa loob ng 9 na taon, 4 lang po kami nakakaalam na naririnig ko si Mama Virgin Mary. Ako, si Mary Jane, si Jesus, at si Mama Virgin Mary. Si Mary Jane ay yung kaisa-isang tao na sinabihan ko na naririnig ko ang boses ni Mama Virgin Mary noong 2014. Ngunit after 2014, kinonfront ko siya kung naaalala niya pa ba na sinabi ko sa kanya na naririnig ko si Mama Virgin Mary. After 9 years, kinonfront ko siya nung nakaraan lang na buwan, November. Sabi niya hindi niya na naalala. Namuhay po ako na parang isang normal na tao na parang wala lang dahil nasa mundo ako ng mga tao, kailangan ko rin po maging tao. Sinikap kong mamuhay na parang wala lang, pero ilang taon na po ako nagbabayad ng kasalanan na ginawa ko sa Diyos noong ako ay 20 anyos. Ang tawag sa kasalanan kong yun ay highest level of blasphemy na ikinagalit ng Panginoong Diyos, at doon ko po narinig na ang boses ni Mama Virgin Mary. Araw-araw ko na po siyang naririnig since 2014, October 2014, simula nung ako ay 20 anyos pa lamang. Meron na po akong isang video, naka-orange ako, tapos meron din akong name tag. Orange yung damit ko, may nauna na po akong video. Please, thank you so much. Maraming salamat po sa magpapakalat nito. Please, pwede nyo ako i-search. 3 lang yung Facebook, Instagram, saka TikTok. Wala po akong Twitter. Maraming salamat po sa magpapakalat nito. Please, nagmamakaawa po ako. Tulungan nyo po ako. Magtulungan tayo dahil hindi matatahimik si Mama Virgin Mary sa pagsasalita hanggat hindi nagkakaroon ng nationwide prayer sa buong Pilipinas. Naghihintay po siya sa atin. Please, nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Nananawagan po ako kay Sir President Ferdinand Bongbong Marcos at sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na ihanda ang buong Pilipinas para sa malawakang religious event na magaganap sa buong Pilipinas. Pabuksan po ang lahat ng simbahang Katoliko sa Luzon, Visayas, Mindanao para sa magaganap na malawakang big religious event, at tayo po ay magkakaroon ng sabayang pagdarasal sa loob ng simbahan, at tayo po ay mag-aalay ng prosesyon bilang pagbibigay galang at papuri sa ating nag-iisang reyna ng langit, si Mama Virgin Mary. Yun po ang kagustuhan niya ngayon dahil tamang-tama at magpapasko. Ito'y isang napakagandang regalo natin sa kanya at siya ay naghihintay. Ngayon po ay December, bukas po ay 25, kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Please, nagmamakaawa po ako. Ipakalat niyo po ang video na ito para sa kaalaman ng ating mahal na Pangulo. Please, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo ako. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Please, kailangan ko po ang tulong niyo. Maraming salamat po.